Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Brother Roy Azalcon at tara nang muli sa Landas ng Pag-asa. March 19 na po ngayon mga kaibigan, mga kapatid, at papalapit na po ang mahal na araw. Ang pagbasa natin sa ito ay galing sa unang libro ni San Mateo. At alam na natin ito kasi feast day ni San Jose ngayon. Kabiyak at asawa ni Maria, tatay ni Jesus. Ang ating pagbasa ay tungkol sa buong pagtitiwala ni Jose. Yan ang tema ng Ebanghelyo ngayong araw. Kaibigan kapatid, alam na natin ang kwento ng Ebanghelyo. Bago pa ikasal si Jose at Maria, nalaman ni Jose na buntis na pala si Maria. Teenage pregnancy. Kasi bata pa lang ay kinakasal na sila ang mga tao noon. Sila noon. Teenager pa lang ay okay na. Pag 16 o 18 years old ka na nga, medyo matanda ka na para ikasal ng mga araw na yan. Ngunit gustong hiwalayan ni Jose si Maria ng patahimik para hindi naman mapahiya si Maria. Ang sabi sa ating Ebanghelyo, ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kaibigan kapatid, may pinagdadaanan ka ba? Mabigat ba? O madali lamang? Si Jose, noong mga araw na yon, may pinagdaanan. Buntis na ang pakakasalan niya at hindi siya yung tatay. Ngunit buong pagtitiwala ang ginawa ni Jose sa Diyos. Hindi lamang para pakasalan si Maria, kundi habang buhay na palakihin ng matino at relihiyoso si Jesus. May mga panahon na hindi natin kontrolado ang mga bagay-bagay at maaari tayong matakot at umalis na lamang. Paano nga ba tayo magtitiwala sa mga panahon na to? Hayaan nyo magbigay ako muli ng 3 tip, mga kaibigan, mga kapatid. Una, laging magdasal at makinig sa Diyos. Tao lamang tayo at hindi natin kontrolado ang mga bagay-bagay. Lagi may magkakasakit sa atin, mamamatayan, masusunugan, may hihirapan, may mga pagsubok na dadaanan. Ngunit ang taong madasalin at marunong makinig sa Diyos, hindi basta-basta nayayanig ang mundo. Alam nating hawak tayo ng Diyos sa kanyang palad kasi mahal na mahal niya tayo. Hindi tayo papabayaan ng Diyos. Pangalawa, matuto sa mga ehemplo ng mga madasaling tao at may takot sa Diyos. Iwasan natin ang mga hindi makabuluhang mga bagay pag may pagsubok o problema. Huwag na tayong makichismis pa. Uminom, magsugal, magsumbong, manirang ang tao, magpahula, maniwala sa swerte o sa pungsoy o tumaya pa sa loto. Turaran mo na lang ang mga taong alam mong may takot sa Diyos na nagdadasal, humihingi ng dasal, humihingi din ng tulong. Naging okay naman sila, di ba? Tularan mo sila. Pangatlo, hingin natin ang tulong ng Espiritu Santo. Walang imposible sa Diyos. Sinasagot ng Diyos ang ating mga dasal. Magdasal ka din at humingi ng tulong sa Espiritu Santo kasi Diyos din yan. Minsan ang sagot ng Diyos sa atin ay direkta, diretsong tugon sa dasal mo. Minsan, iba yung sagot. Minsan, hihintayin mo ang sagot. Pero sasagutin ka ng Diyos nang ayon sa nakikita niyang tama at nararapat para sa iyo. Sa lahat ng mga bagay nito, bibigyan ka ng lakas ng Espiritu Santo para tanggapin o hintayin sagot ng Diyos sa dasal mo. Kaibigan, kapatid, may pinagdadaanan ka ba? Kapit lang kay Lord. Magdasal. Magtiwala. Tularan ang mga taong ehemplo natin at tawagin natin ang Diyos Espiritu Santo. Kung kayo po ay na-bless ng video na ito, paki-like naman po ang page at paki-share sa inyong mga kaibigan, mga kapatid upang ma-bless din sila. Muli ako po si Brother Roy, nagsasabi sa inyong naway pagpalain tayo ng Ama nating punong-puno ng grasya at pagmamahal. Kapit lang.